ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Good morning po, ASEC De Mesa, sir. Good morning, Asek. Hi, Tuesday and Christian. Good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Opo, nitong nakalipas na isang linggo, ASEC De Mesa, sir, may utos na si Department of Agriculture, Secretary Francisco Chu Laurel, na i-reconvene ang Task Force El Nino. Sino-sino po ba o alin-aling mga ahensya ng gobyerno ang bumubuo dito sa Task Force El Nino? Tuesday dito sa El Nino Task Force natin, na dyan yung ating pangunahin dyan yung operations, na dyan yung ating NIA, Bureau of Soils and Water Management. Kasi pangunahin dito, Tuesday, Christian, yung El Nino kasi ano yan it's all about water management. Opo. Dahil alam natin kapag El Nino, kinukulang tayo ng tubig ulan o precipitation dito sa ating bansa. Ano ang pangunahing mandato nitong task force na ito na iniaatang dyan sa task force na yan? Ano ang gagawin ng task force? Unang-una dyan yung pagmamapa ng mga lugar kung saan. Kasi Tuesday, meron tayong 4 na weather pattern sa ating bansa. So hindi pare-pareho ang epekto ng El Nino sa buong bansa. May mga lugar na lubang maapektuhan, may mga lugar naman na actually beneficial pa yung El Nino dahil mas magiging maganda yung sikat ng araw at mas magiging maganda yan para sa photosynthetic process noong ating mga halaman, lalo na sa palay at mais. Halimbawa dito sa Mindanao, yung Davao region at saka itong bandang Caraga, laging maulan dyan kahit may El Nino. So ano yan, talagang maganda pa rin sa taniman. Unlike dito sa eastern board portion ng ating bansa, yung Region 2, Cagayan, Isabela area, yan yung lubang naapektuhan talaga ng El Nino. Lalo actually ngayon wala pang official pronouncement. Nasa El Nino watch pa lang ang pag-asa, pero may mga lugar na tayo, 15 lugar Yun. na nakakaranas na ng moisture stress at more than 3 billion na yung reported damage. Lalo na sa maisan kasi yung ating mga corn areas, karamihan yan mga rain-fed areas. Ayun nga sana isa sa itatanong namin. Kung mayroon na bang mga lugar na nakararanas na nitong epekto ng El Nino, sabi nyo 15 yung mga yan. Saan po ba kaya itong 15 na ito? Karamihan nga rito, Tuesday, ay nandito sa Region 2. bandang Luzon. Kung titingnan natin yung mapa, almost pulang-pula na yung halos buong Luzon area natin. Dahil nga doon sa yung sa definition ng pag-asa, yung dry spell, 3 buwan na yan na sunod-sunod na mababa doon sa normal rainfall, yung natatanggap na ulan ng mga lugar na ito. May mga lugar pa sa Mindanao na kulay blue pa, ibig sabihin above normal rainfall yung nare-receive. Pero marami na rin yung kulay yellow, ibig sabihin malapit na lumampas doon sa below normal yung tubig ulan na nare-receive. So talagang itong Luzon halos pulang-pula na yan. Asek, binabanggit kahapon ng Pag-asa na sumula na yung habagat season at sa mga susunod na araw, posibleng i-anunsyo na yung panahon ng tag-ulan. Ano yung inaasahan natin yung kasabay ng tag-ulan, yung El Nino, para lang ma-visualize ng ating mga kababayan? Medyo talagang kakaiba yung mga pabago-bagong panahon ngayong Christian. Pag El Nino, ang pinaka-epekto niyan talaga, according na rin sa Pag-asa at saka sa ibang opisina, ay nagiging mas madalang yung bagyo pero mas malakas. So, matanda natin ng 23 to 2024, isa yan sa pinaka malaking epekto ng El Nino. Kakaunti ang bagyo nun pero talagang mapaminsala. At yung more than 500 billion yung damage sa sektor ng agrikultura at sa palay, halos 1 million metric tons yung losses na naitala nung time na yon. Pati yung 1997, 1998. At after ng strong El Nino, nagkakaroon naman ng La Nina after mga 6 months, kumbaga sa huling bahagi ng next year yan. So, posible na ano yan,
na marami namang ulan at bagyo pagkatapos. Meron na ba kayong projection sa DA, ASEC, na kung kailan yung peak? Tsaka kung hanggang kailan natin mararanasan ito? Of course, magdedepende kami sa pag-asa niyan at ayon sa kanila, July, August yung posibleng magsimula yung El Nino at maglilinger yan hanggang first quarter ng susunod na taon. So, ang maapektuhan talaga itong wet cropping season natin na magiging kulang sa tubig ulan. So, yung mga rain-fed areas talaga maapektuhan. At yung dry season naman natin, magmumula November hanggang April next year. So, lalong maapektuhan pa rin yung mga area na kulang sa patubig natin. Pagka ganitong sitwasyon na ASEC Demesa, sir, syempre, yung mga magsasaka natin, ayan na naman sila, dadanas na naman ng pagkalugi doon sa kanilang mga sakahan. Mayroon bang mga programa ang DA para mga hakbang para maibsan naman yung mga inaasahang pagkalugi dito sa ating mga magsasaka dahil dito sa magiging epekto nitong El Nino? Tama yan, Tuesday. Extra challenge itong ating susunod na taniman. Actually, nag-start na yung land preparation para sa wet season cropping natin. Dahil bukod sa El Nino, mas mataas ang presyo ng fertilizer ngayon at saka yung petroleum product na pwedeng makaapekto sa ating mga magsasaka. So, yung ating mga regional field offices na abisuhan na yan, parte ng kanilang trabaho dito sa El Nino Task Force, yung paghahanda para nga dito sa El Nino, kabilang na rito yung prepositioning ng mga inputs natin, kagaya ng mga binhi, ng fertilizer at iba pang pangangailangan. Pati na rin sa fisheries kasi hindi lang naman crops yung apektado ng El Nino, pati na rin sa livestock. At yung patuloy na pagsasaayos ng ating mga patubigan, lalo na yung mga laterals ng mga ating irrigation systems. And of course, yung mga drought-tolerant varieties na pwedeng ipamahagi at saka yung ating mga solar-powered irrigation systems, kinakailangan din yan. At kapag medyo talagang kinakailangan, yung last recourse natin, yung tinatawag natin na cloud seeding operations sa pangunguna ng ating Bureau of Soils and Water Management. Pero kinakailangan ito may seedable clouds. At doon sa mga area talaga na dapat gawin. And of course, yung ating quick response fund, yung ating insurance package at saka credit. Lahat yan ay naka-standby para sa ating mga maapektuhang magsasaka at pangingisda para dito sa El Nino. ASEC, ano yung sa bigas naman? Dahil yun yung talagang lahat kinukonsume. Ano yung epekto ng El Nino? Dahil may binabanggit na posibleng mabawasan yung output, tsaka dun sa presyo ba makakaapekto rin yung El Nino? Yung initial estimate ay pwedeng bumaba hanggang 700,000 metric tons o katumbas yan ng 3.5% ng projected output ngayong taon. So, medyo yan, kung titingnan natin, kumpara doon sa 2024 na medyo malaki nga. So, depende sa severity. Di pa natin alam kung talagang masyadong mabigat yung El Nino na mararanasan natin. At yun nga, pwede maka-apekto rin dito yung iba pang factors kagaya nung pagmahal na presyo ng fertilizer at saka yung mga iba pang gastusin sa bukirin. At itong panahon na ito, itong taon na to, sa harap nitong mga kinakaharap nating hamon, dala nitong El Nino, Ninyo, tuloy-tuloy pa rin yung pamamahagi po ba nung, syempre ang aasahan nating mga kababayan dyan, kailangan mura pa rin yung bigas. Yung 20 pesos na bigas nila, mayroon pa ba na pamamahagi ang DA at NFA? Tuesday, dahil tuloy-tuloy din yung pamimili ng National Food Authority ng palay sa ating mga magsasaka, na siya namang source ng ating 20 pesos na bigas. So magiging tuloy-tuloy din. In fact, more than 900 kadiwa sites na tayo ngayon nationwide at target niyan
more than 1,500 pa sa mga susunod na buwan na magkakaroon ng kadiwa. So patuloy yung programa natin na ganan at malaki naman yung stocks inventory pa ng NFA at tinaasan na nga ng NFA yung kanyang presyo ng pamimili at tuloy-tuloy yan para masigurado na competitive. At yung presyo ng farm gate ay sigurado rin na mataas para sa susunod na anihan. Yung mga magsasaka ASEC na halimbawa man, hindi na talaga kakayanin o hindi na nila kaya na mamuhunan para magtanim ulit. Mayroon bang ibang pangkabuhayan o pagkakakitaan na pwede nilang parang maging alternatibo para magtuloy pa rin naman din yung kanilang kita? Tama yung Tuesday. Actually, mayroon tayong mga iba pang programa. Yung ating mga pinamamahagi ng mga binhi, pataba, makinarya, irigasyon, yan ay grant lahat. Ibig sabihin, libre yan na pinamamahagi sa ating mga magsasaka. Meron din tayong mga credit programs through the Development Bank of the Philippines. Yung mga magsasaka natin can borrow up to 60,000 pesos at very reasonable na interest rate, kung di ako nagkakamali, 2%. Pang production input talaga nila yan. At actually, napakaraming programa na nilalaan natin para sa mga magsasaka. Kasama na rin dito yung RCEF natin, yung Rice Competitiveness Enhancement Fund. May kasama dyan yung binhi, yung makinarya at saka mga iba pang interventions, Tuesday and Christian. So ASEC, bagamat tuloy-tuloy yung preparasyon ng DA at iba pang ahensya, masasabi ba natin ngayon na handa na yung Task Force El Nino sa pagpasok ng El Nino sa mga susunod na buwan? Ang El Nino Task Force ay palaging handa, but we can never be ready sa depende sa severity. Kaya patuloy yung ating pagsusumikap, lahat ng capacity building para maging mas handa pa tayo sa mga susunod. Kasi yung El Nino ngayon nagiging mas frequent, nagiging mas matindi kumpara dun sa mga... I've been with the department for more than 25 years at talagang patindi ng patindi yung mga ganitong challenges natin. Ngayon nararamdaman na yung mga pag-ulan-ulan, konting kasabay ulan. ng init. Oo, tapos may init. Pero yung ulan na yun, konting ulan lang, nagbabaha na. Ay, syempre, maapektuhan na naman pag talagang nandyan na yung tag-ulan, yung mga bukirin natin. Yung sa mga maaapektuhang gulay kaya, ASEC, ito ba ay may monitoring kayo sa paggalaw ng mga presyo ngayon sa mga palengke? Actually, Tuesday, mas malaki ang epekto ng pagbaha kaysa El Nino. Kasi yung taon-taon, yung mga pagbaha, kasi taon-taon marami rin tayong bagyo. Mga 500 to 600,000 metric tons yung nawawala sa palayan. Doon naman sa ating gulayan, mas maliliit kasi na area ito, and yung mga gulayan natin, mas madaling i-manage yung water requirements. So, hindi masyadong naapektuhan at madali naman nakakapag-adapt. Kasi meron din tayong mga tawag dito irrigation systems na pinamamahagi, lalo na yung solar, na mas kukunti yung water requirement. Kasi sa palay talaga, kailangan may flooding, lalo na sa land preparation. Mas malaki yung water demand kaysa sa gulay. Tama. Oo. Anyway, sa last na lang dito sa akin, yung monitoring po ninyo sa presyo ng ating mga karne naman sa palengke, manok at baboy, may pagtaas po ba o nananatili sa regular na presyo? Magkano ba ngayon ng kada kilo? Oo. Yung sa ating karne, nasa 380 hanggang 400 yung ating lempo, nasa 350 hanggang 360 yung kasim. So, nanatili matatag yung presyo. Yung ating bigas, nasa 50 pesos, yung ating 50 hanggang 55 yung ating regular at well-milled na local. Yung ating imported, of course, nag-i-implement tayo ng price cap ngayon for premium well-milled rice. 50 Premium pesos. 5% broken imported rice at 50 pesos. Yung ating regular at well-milled na imported ay naglalaro din yan hanggang 50 pesos. Tuesday and Christian. Yung manok, sir, magkano ba kada kilo dapat?
Yung presyo ng manok, i-check ko lang, alam ko nasa 200 hanggang 250 yung buong manok Tuesday. Ayun. So yan muna sa ngayon, Asek de Mesa sir, sa susunod na mga pagkakataon po ulit pag nagsigi-sigi na itong ulan na nararanasan natin. Salamat po sa oras po ninyo, Asek. Maraming salamat din Tuesday, Christian. Good morning. Good Mabuhay morning kayo. po. Good morning po. Mga kapuso, si Asek Arnel de Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Kumusta po kayo sa palengke? Oo. Tugma ba yung presyo na binanggit ni Asek doon sa presyo sa palengke ninyo? Oo, kasi ang dapat Pero iba mas mura. may mga lugar, may mga palengke na mura, mayroong mga palengke na medyo mataas ng 10 hanggang 20 pesos May ang presyo. supermarket naman na mas mura sa supermarket kumpara sa palengke. Kasi frozen na yun nasa supermarket. Medyo mura kasi pag frozen. Luma. Oo. Kasi syempre nakaimbak na pag yun yung mainit-init pa, Ay tama. Ay sa palengke ako namimili. Ayun na, Bagong masarap. katay. Oo. may dugo-dugo pa. Ayan, oo, doon. Mas masarap kasing Sarap. mamalengke. Masariwa. Naku, sarap-sarap. Tapos Tapos, isisigang mo. ay, hinay. Tapos Naku uulan. po. Ayan, di ba? Feel na feel mong humigop ng sabaw ngayon dahil naulan. Oh, sarap. Sarap. Mayroong kang patis, kalamansi at sili. Extra rice na lang ang kulang. Naku, bawal extra rice. Bawal ba? Diabetic. Half rice lang daw pero hindi ko rin nakokontrol. Ano ba yan? Ay, nako. Oy, bueno, babalik po tayo maya-maya. Ang oras po natin. Hilingan, walang Pinoy